na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. Yes, good morning, Eastern Visayas. Adi naman kami maglalayag kalarakan. Adon iyo masasarigan nga PCO. Balitawan tibok nga Persahan Presidential Communications Office din naman na Eastern Visayas.
Siyempre ka-partner pa natin naman masasarigan nga VSU, Visayas State University, an academe. Welcome nga din natin taramdan. Good morning Eastern Visayas. Kung nahani ka mo, ito natin pinalangga nga nasudan Pilipinas, maupay, mabaysay, maadsyong buntag. Good morning Eastern Visayas. Kung hain man ka mo nga dapit hit world. Good morning, good evening, good noon, good PM. Balitaw, parang nga dadton mga loyalista ini nga taramdan. Good morning Eastern Visayas. Di kita hiton pan Merkoles nga edisyon, Hulyo 29. Yes! Iton ginkaurusa nga person PCO ka-partner pan Academe VSU. Ati Dalia, Orita Twill, and DYOG, mustayu, at natin dida mga kauban. Ilabi na kan Sir Dodens Dendo Silvestre Alaras. Complete sentence yan, sir. Siyempre, dito naman na Northern Samar. Ang namamayagpag nga norte nga parte ito ang Island Samar, gugihin ni Tairan Road Networks. Aday Ma'am Eileen Diaz, Enfusin Manager at PIE Northern Samar. Yes, gimpapalanggain hira ni RD Rian Arento. Aba! Di man inya na nakakalo. Oy, balitaw ito natin didi ka partner. Anaman sa partiking engineer. Iyo kuya engineer Mark Gagwa. Yasi kami gimpapalangga kami ito namon SM ni Ate Ruth Rivera Abunda. Ada po ito namon chef take ni Kuya Yuds. And ito namon admin ni Kuya Buboy. Di mo nakakalo yan na, Ma'am Eileen. Guwaping, bisan di nagkakalo. Uy, musta yu? Kuya JM, so Mino. Susulabuan kahin na Sir Jean. Kay certified guwaping. Okay na maitin ini dudhol iton baton nga da naman iton mga young ones. Balitaw chokla, SM. Dan, kumusta naman din natin mga kausay labinan mga beautiful ladies. Si Ate Shermin, ada pa yung Ate Suset and company. Siyempre, dahil Ate Mikay, itong DYDC FM, itong VSU, Visayas State University. Siyempre, itong irahin ni Busing ang VSU, President Pros Ivy Yepes. So, karami ni adton magtatarambayayong, siyempre, kabulig iton production team. So, din nila kam ha, tuto ka mo, iton Good Morning Eastern Visayas, nga dahiton alas 9, alas 10 ka dyan, kung pwede lano, mga busing. Para diri ka maligbukan adton mga balita nga dinhira niyo mahibabaroan na Good Morning Eastern Visayas. So sige, pasadahan naton. Pero antes iton, di naman na syudadan Borongan, anay mga lakad yu, ingat-ingat, pagdara kamin payong, pagbalon hin tubig, kay bagan magpapakitang gila si Mr. Sun. Diri sugad kakilop nga sige adton taro taligsik. Pero yan na, as in, diri gud sugad it mga dampug. Nagbabadyain mapaso mapanahon. So sana mapaso naman iton iyo pag-welcome hamon. Good morning Eastern Visayas. Pagtagapa si Orden big check kodos nga dadton persan mga pulis. Dini naman na syudadan Borongan nga natibuok nga Eastern Samar and Damaliwat nga tansyo, ado naman nan aton mga kasagbonghan FIVOLCS, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Kay kami didi, syudadan Borongan, inuna kami pag dumaraan in seminar workshop. May kalabutan naman hiton pagtag-earthquake and tsunami, hazard and community preparedness. Salamat nga dan gin-invite ha nga mag-attend hini nga aktibidad
paunla kiniyo. Kinahanglan kam umattend today pa and tomorrow. Sige, pasadahan natin. Ngayon kita makatuyan na, Kuya Mark. Uy, ano na didi, magpaabat han JC. Ayo, Ate Dalia ulit. So, ito natin. Unang kukumustahan. Ate Dalia. Good morning, Eastern Visayas. Dals. Ito kita kan Ate Dals. Sige, may patitigin mamatik-matik kita ira. Mga kasubong natin. Dals, musta you? Okay na ba, Mark? Wala niyo Udyo. Kasamang Dals. Pero kinikita natin niya. Ito natin beautiful ka-partner. DYSL Radyo Pilipinas. Yes, how about yes. yun? Oo, Nana. Nana. Oo. Yes, good morning Ate Sok. Mayong buntag sa ato nga mga kaubanan diha sa DYES Radyo Pilipinas Borongan. O same with sa ato nga mga kaubanan karon sa ato nga tulumanon. Good morning Eastern Visayas kang Sir JM. O murag first time pa na ako nakakita ni Sir. Yes. Sa DYOG. Sir, ikaw ra gyud ang lalaki, you know? Mga babae mitan tabangan ka na mo. And good morning Ati Mikay Gungora, Ati Mama Eileen Diaz. Good morning, good morning. Yes, sa ato nga update, ato na ho ng update sa ato nga panahon. O dinhi sa Saudi. So far maayo ang ato nga panahon diri sa Southern Leyte. Nagpakita na sa hingpit si Haring Adlaw, no? But kagahapon na tisok, ato lang gamay nga i-recap lang nato ang nahitabo, no? Kagahapon medyo kusog-kusog yun nga uwan ang ato nga na-experience sa dakbayan sa Masin. In fact, adunay pagbaha, no? Nga nahitabo, although dili ana ka grabe ang baha, but ang uban nga mga eskwelahan gisulod og tubig. Hinungdan nga nagdali-dali og baklas ang ato nga mga estudyante, ang ato nga mga magtutudlo, no, aron lamang gyud dili mahumod ang ato nga mga kabataan. So far maayo na ang ato nga panahon dinhi sa ato nga lalawigan in general. And sa atong peace and order, so far hapsay malinawon, walay mga dagko nga panghitabo. In fact, sa atong nga kapulisan, nahimo nga Best Police Provincial Office o Best PPO ang ato nga Southern Leyte Police Provincial Office for the month of June. Kini atol sa kulminasyon sa PCR month, no, nga gihimo sa ato nga kapulisan. Congratulations sa ato nga PNP ubos sa pagpanguna ni Police Colonel Raimundo Graviles ang ato nga Provincial Director. Update sa ato nga sugang dagita aduna tay scheduled power interruption na naman. Sa adlaw nga Huwebes ug mga adlaw mga igala, July 30, alas 9 sa buntag hangtod sa alas 10:30 sa buntag diha sa Purok African Daisy, Barangay Upper Pansaan sa Dakbayan sa Masin. Ingon man alas 10:30 usab kutob sa alas 12 sa udto diha sa Esquina Danau, Barangay Hinapo, Tomas Opos. Alauna imidya kutob sa alas 3 sa hapon diha sa Purok Sibuyas, Barangay Hinapo, Tomas Opos. Ang hinungdan ini mga igala mao ang pag-alili sa ato nga mga transformers. No, so ilista ninyo kay ubay-ubay ito nga mga schedule sa ato nga Soleco. Samtang sa adlaw na sab nga Friday, aduna po scheduled nga power interruption alas 9 sa buntag kutob alas 11 sa buntag diha sa sitio Taytay, Barangay Hinapo Dako sa Dakbayan gihapon sa Maasi. No, so sa mga kaigsuuna nato nga gusto nga makasabot, no, sa mga updates sa atong power interruption, mamahimo nga mobisita sa Southern Leyte Electric Cooperative nga Facebook page aron makasabot yod sa mga announcement, anunsyo sa atong kooperatiba. Speaking of Soleco, Ati Sok, nagmalampuson ang gihimo nato nga Annual General Membership Assembly kung AGMA diin anaa sa Kapinoy Bimil 9,000 ka mga member consumer owners ang nitambong sa first ever hybrid nga AGMA, no. So when we say hybrid, no, so na ay face to face ug duna po yung mga online nato nga mga participants, no. So congratulations sa ato
nga mga nakadaog sa raffle promo o sa tanan nga ni Salmot sa maong General Membership Assembly. Alright, para sa atong mga headlines nga nahipos para karong adlaw nga Miyerkules, Hulyo 29, tuig 2026. Neya Deputy Administrator mihimakak nga ang Suleko mo'y kinatas ang singil sa kuryente. Mga bago nga child development workers andam na nga moalagad sa lungsod sa Silago. Samtang Nutrition Month culmination gipahigayon sa LGU Limasawa, Southern Leyte. Yes, kara ang ilang atangan kay sa ato nga pagbalik sa second half. Ato nagyong ihatod ang kompletong detalye ni ini. Sa ngalan sa ato nga Station Manager Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan Dalia Abiara ulit. Kauban nato sa Master Control Kuya Junan Tegra. Mayong buntag, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat sa ka-RP Dalia urit nga niya na tikang sugod Southern Leyte. Matabo kita sa Nuaneco Bridge, diretso naman nga tuwa Northern Samar para natin pangumustahan na natin mga ikarasi mga Nortehanan. Adi, Ma'am Aileen Diaz, hiton PIA o Enfosin Manager, hiton PIA Northern Samar. Good morning, Eastern Visayas. Ma'am Good Aileen. morning. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Ma'am Sok, Ma'am Dalia, Ma'am Micaela, and Sir GM. Thank you sa abring na liwat niyo radio para sa PIAN, para sa Good Morning Eastern Visayas. Para naman diyan sa ulat panahon, katarman, kahapon, whole day, from early morning to abot pa midnight and tariti nauran although diri makusog pero duro diretso. Dili naman yan naman ni adlaw adi sumirang naman adlaw an sudang diha norte pero nakikitaan ko partly cloudy lagi hapon bangin dar in this low pressure area nga although unlikely kuno to develop into a tropical depression. Pero cloudy sa amon di-depart although sugad ni Ma'am Sok neighbor lang kami sa Eastern Samar maadlaw sa ora-ora kami man didi parang nag-struggle Ma'am Sok haring araw. So parte naman haamon pag taga-kuryente yan pala nag-announce na ang NCCP for power interruption. Sa sunod pa ina Sabado, August 8, pagpaandam gihapon mga katawhan nga mag-andam nga from 5 a.m. to 6 p.m. May power interruption bang ibala whole day. NCCP ini gin-announce ginsurat nga duha nor sa Melco. Hopefully so nakakahapon ni President sa una nga adlaw ni President ay napag siring niya nga i-amend ang IPERA law ngan si ang systems loss charges i-relieve ang mga konsumidores. Sana naman Sana soon. sana naman sana soon. Oo, kay grabe na ora-oraan grabe na pag-antos ang katawhan labi pa kakulop. Kay taasan ginuminto naman sa nagkrudo umabot sobra 100 na yan na didi sobra 100 na anamon krudo makuri na ura-uraan kamutangan. Anyway, naglalaom lagyapon kita mga anak man kita ha Dios pero may kita malina umon. Ngan sa pagtaga Pasiorden Mamurayaw Norte San Samar, in fact natapos na na-declare na ang first district namon didi and stable internal peace and security ngan kakulop sa second district gin-declare ang Bungtos and Lapinig amo ini ang last namon nga town ang sunod nga town amo na ang Eastern Samar dugtong ini sa Eastern Samar. So naglalaom kita nga those parts san amon na probinsya and Pacific area maging Mamurayaw nagintit ka nga nakakulop sa Lapinig naging declare stable internal peace and security.
So pan-ekonomiya, padayon niya nag-struggle kita nga tanan, padayon niya na nalinguha mga buhi, ano, amo man higara man kita, resilient man kita sa pagtag-ekonomiya. Buhi kita, bisan ganas, siring pa. No choice. Bisan dahon sa kamalunggay. No choice. Yes, buhi kita. Anyway, amoy tanan ka, payanhan Pinoy, ano. Bisan kita nga mga Samarino, Region 8, mga resilient kita, kayang-kaya, bisan tubig, nga na, mga dahon-dahon, we can live, mabubuhi kita nga malipayon, matawa-tawa, nga mga nganta lang sa nga kakurian. Anyway, sa amon Laray Uluhan, second part sa natong programa, pamunuan sa Nagpapro, nag-aghat sa mga lideres sa tulong nga isla, San Samar, nga magkasarayo para sa kamurayaw, ngan kauswagan. Nga natulo ka adlaw nga trade fair sa pagsalinurog sa ikatulong nga MSME Development Week Trade Fair 2026, nakaglikom sin masobra 800,000 nga benta. So sa ngaran sa Damo Regional Head Rinto, ini si Aileen Lasondia sa Philippine Information Agency Northern Samar, sa sunod na liwat nga parte, second half, mababatian niyo ang PIA. Back to you, Ma'am Zo. Damo nga salamat, Ma'am Aileen Diaz, Enfosin Manager, ito ang PIA Northern Samar. Good morning, Eastern Visayas. Yan na, mapakadto naman kita, ha? Calbayog City, DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Ay, adyanto namon bagets nga ka-RP, GM. Good morning, Eastern Visayas. Good GM. morning. So, Gabri. Yes, go ahead, GM. Alright. Yung kakalipay ko nga makaupod sini nga programa, it's an honor for me. And it's my first time and I'm so excited nga magpapadayon kasi ako ani yung makakaupod tikang yan na sa kada Wednesday and Friday tikang this week. Sini nga programa nga Welcome. Good Morning Welcome. Eastern Visayas. Thank you so much. Nadugdan na nagyapin, guwaps. Bisan di nagkakalo. Actually, nag-request ako nga kung pwede ako magkalo. Dawaris maray man naruya ka namon tech. Ayun na, kay patented na ni Sir, may net patent. Partner na ni Sir Gene. Anyway, good morning luwat sa naton mga kaupo dida sa aton Zoom meeting. From DYSL Sogod, Ma'am Dalia Orita Utuan. Also, sa Bugos ng Pwersa sa Sogod, DYSL. Ginpapangunahan ni SM Dindo Alaras. Good morning also to VSU DYDC FM, Ma'am Micaela. And also sa Station Manager, Dr. Cristina Gabrillo. Ngan Aileen Diaz, also sa NIRA Regional Head, Rian Arinto. Okay, so maghatag ako update sa nato na Pasay Orden didi sa Calbayog City. So far, generally peaceful man ang Calbayog for the last 24 hours. Nga ni nagpapadayon gihapon ang paglibot-libot ang police visibility didi sa Calbayog City. Kaupod ang mga kapuso ang PNP Calbayog. Nagkakandak sara sa simultaneous public order safety operation nga intensified enforcement sa pagsulot ng helmet nga no smoking ordinance. Bayin naman sa naton na taga panahon na kakulop tikang san aga nagpaparauran the whole night although di man makusog. Pero salamat sa Ginoo yan ang adlaw, sumirak na adlaw. Nga na regarding naman sa naobserbaran ko kanina didi sa pagtikadi ko sa office, medyo maulapan panahon pero may na adlaw nagsirak na siya. Nga na para sa mga taga-Calbayog or didi sa Samar, observe nga may da possibility nga mag-inuran gihapon sang late gin remind ka daw sa nga magdarasan payong ngan kapote kung kamo maglalakaton.
Bay naman sa natong taga tubig yan taga kuryente so far waray pa man kita abiso san may da interruption san tubig ngan sugad man san kuryente. So magpapadayon nga stable ang naton kuryente didi sa Samar. May dala kita announcement tikang gyapon san Samelco 1 an nga tanan ng mga member consumer owners nga nagdaog sa naglabay nga 44th Annual General Membership Assembly or AGMA nga na 6th SECA. Ang mga nagdaog nga wari pa nag-claim sa raffle prizes, pwede niyo maklaim ni EU prize sa Samelco 1 headquarters dida sa Barangay Carayman, Calbay City. Adaan mga ngaran nakapost sa nila official Facebook page, i-type lang ang Samelco 1 kung ikaw man iton. Another reminder luwat nga natikang sa Provincial Government of Northern Samar ginkakalipay nga pag-anunsyo sa probinsya sa Northern Samar nga nag-Agricultural Scholarship Program or ASP sa academic year 2026 nga to 2027 abri gihapon until August 14, 2026. Para inisan mga indigent nga mga deserving nga Nortihanon nga estudyante nga naka-enroll sa BS Agriculture. Sanglit kung ikaw qualified or nakita mo nga pwede ka mag-apply, bisitahan Facebook page and the Provincial Government of Northern Samar. So amo ito ng mga update. Yan na makadto kita sa mga laray uluhan. CKC formal na nga ginlansaran Jubilee Year para sa ika-800 nga anibersaryo sa transitos ni San Francisco de Assisi. Kongresista sa Northern Samar suportado ang pag-amyenda sa EPIRA Law. Plastic nga nakokolekta ginre-recycle para mahimo nga monoblock armchairs nga gagamiton sa mga eskwelahan sa Samar. Nga na Municipal Animal Welfare Council san pinamakdaw sa Samar nagbuhat san pinakasyahan nga katitirog ko. Ang detalye ige lalaygar igpapaabot sa kadawsa sa aton mga mamarati sa second half sining aton programa Good Morning Eastern Visayas tikang didi sa DYOG Radyo Pilipinas Calbayog. Kaupo na naton station manager Hinaron Navilon ngan didi sa aton master control si Engineer Raizano Barandino. JM Sumino po, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daw mga salamat sa GM nga na din na may haato nagwa-watch si Jennifer Golmatico ngan sugad man ni Nanay Myrna nakatutok. Good morning Eastern Visayas. Nganya na ang papasadahan naman natin mapakadto naman kita ang syudadhan Baybay City ang atin mga kausa academe han DYDC Sibianan hiton Visayas State University adahi ate Mikay Gongora. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ma'am Sok, good morning, maupay na aga. Og sa kinatibukang puwersa sa Radyo Pilipinas, Borongan. Good morning, maupay na aga gihapon kang Sir JM Sumino sa Radyo Pilipinas, Calbayog. Ingon man kang Ma'am Eileen Diaz, yes, from PIA Northern Samar. Good morning, maupay na aga, Ma'am, sa itong mga waray-waray na listeners. Oo, maupay na aga, happy Wednesday. Ingon man sa itong partner station sa Radyo Pilipinas Sugod, Ma'am Dahlia, maupay, maadyong buntag. Huwag sa itong kaubanan diha sa RP Sugod, sa mga nagpaminaw nato diha. And of course, atong tunghaan Visayas State University. Good morning, mga buntag. And sa atong dakbayan sa Baybay Leyte. Yes, mga buntag sa makausapa. Sa alam sa mong station manager, Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kinisi Micaela Gungora, ang iyong makauban karong Wednesday ng edisyon ni atong tulumanon, Good Morning Eastern Visayas. Alas 8:26 na mga higala o galang sa itong mga pasiw ng impormasyon. Base sa gipagawas nga weather advisory and information system sa atong tunghaan VSU, ang atong kondisyon sa panahon karon cloudy. Oo. So 25 to 30 degrees Celsius sa atong temperatura ug adunay 50% nga tsansa sa pagulan. So sama kagahapon no. Oo, so same gyud ang atong kondisyon kagahapon nga medyo init ang panahon karon. Apan adunay mga
panganod no or mapanganuron dili gyud ingon nga hingpit nga nagpakita atong haring adlaw apan inig afternoon or sa bandang hapon na kalit lang gyud nga muulan kusog nga pag-ulan. So dapat ready na ta mga higala, magdala gyud ta og raincoat or payong. Oo, kay dunay 50% nga tsansa sa pag-ulan dinhi sa atong nahimutangan karon. Ang atong current heat index 27 degrees Celsius. So caution, we need to drink plenty of water. Sa laing bahin mga higala, by the way, karong adlaw no mao opening sa Kinetica at Kultura 2026, the first international research conference in physical education, sports, culture, and arts education. So mao kini ang gipaunahan mismo sa atong IHK, Institute of Human Kinetics. Oo. Nagkadaiyang educators, researchers, coaches, artists, cultural workers, students, and practitioners across the globe ang bisita sa atong tungaan VSU as they exchange ideas no og nagkalain-laing innovative research and of course build meaningful collaborations para mapalambo pa ang physical education, sports, culture, and arts education. So mo kining pinakatumong sa atong Kinetica at Kultura 2026, pinakauna ng International Research Conference diri sa VSU. So, ubay-ubay nga mga aktibidades mga higala, no? Sugod karon July 29, kutob, July 30, ugma pohon adlong Huwebes. Mao kanang kalambuan dinhi sa atong tunghaan. And diri kita mga higala sa kuryente. So far wala abiso no nga adunay scheduled power interruption apan nagpagawas og resolution number 2026-102 adunay pahigayon nga district election sa pagka-director sa mosunod nga schedule sa Baybay North District August 15. That is Saturday, adlaw Sabado, 8 a.m. kutob 3 p.m. didto kini sa Baybay North Central School, Baybay City, Leyte. So giawhag mga tag-iyang miyembro konsumidor sa pagbotar sa naasoy nga schedule. Ang listahan sa mga botante pwede ninyo makita na naka-post sa mga musunod nga areas. Sa City Hall, Terminal, Simbahan o Kumbento, Central Schools, Leco 4 Main Office Bulletin Board, Leco 4 Sub-Office Bulletin Board. So, ang deadline sa pag-file of Certificate of Candidacy para sa pagka-Board of Directors sa Baybay North District, Hindang District og Matalom, karong maabot nga Agosto 5. That is Wednesday next week, mga higala. Sa laing bahin sa atong tubig, walay abiso no nga adunay problema sa tubig. Apan adunay disconnection advisory sa Friday, Area 18, Barangay Kilim. And sa peace and order naman, so far, generally peaceful lang atong dakbayan sa Baybay. Aktibo o padayon na mga kapulisan sa pagpagahigayon ng mga aktibidades, interventions, aron masiguro ang luwas nga dakbayan sa Baybay. Mga higala, giawhag usab no nga kung adunay mga problema, mamahimong i-report ngadto sa hotline number 0998-598-6486 o emergency hotline, dial Unified Call 911. Mamahimong usab nga i-message ang atong Facebook page sa PNP Baybay o PNP Baybay no ang logo, ang color sa logo may pagka violet and then 9 nakabutang Baybay City Police Station. Mga na, so far mga higala nga itong mga pasyo na impormasyon o galang sa mga balita nga nakalap karong adlaw, webinar sa Eat Right, Live Well alang sa bulan sa nutrisyon, malampusong gipaygayon sa VSU University Health Services. DepEd Asset Jerome Buenviaje gibisitang upat katungaan sa SDO Baybay. Bagong dairy box facility gi-turn over ngadto sa Samico sa Basay, Samar. At ang dugang detalye ng mga balita sa second half ng atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daw nga salamat sa Good morning, Eastern Visayas. daw nga salamat sa ating Mikay Gonggora nga na di naman adton na i-share nga mga balita handiway sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan nanata diton Panlawas, Borongan City ginkilala nga health champion naghakotin pa si dengeg nga Universal Health Care Summit. Samtang namon didi water utility BWD nagdumarahin public hearing igimplastar adton igimpapatuman nga igpapatuman nga mga proyekto laki pa adton igimpro-proponer nga
rate adjustment siton taripa hit tubig kapag taga-kuryente por lo menos 4 pesos nga uminto ang taripan kuryente yan ang Hulyo waranay igpatuman han isa melko asya ni aton mga balita nga mo nag-share nga nasugad man adton mga balita nga nahikay adton tibok nga persan PCO Eastern Visayas nga nan aton mga kapartner academe han DYDC so antabayani mga loyalista, good morning Eastern Visayas. Magpabilin nga nakatutok nga dahiton ikaduha nga paypayan. Good morning Eastern Visayas. Kay mabalik kami kataliwan la in mga pahinumdum. Good morning, Eastern Visaya. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid kaban! Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Good morning, Eastern Visaya. 34 minutos na nakalabay alas 8 nga hiningatak na ato na titikangan pasadahan ng mga balita nga nahikay ang tibok nga person PCO nga ng DYDC kadto natin mga kauban mga kausa DY SL Radyo Pilipinas Radyo Publiko Sugod kadto natin niyo Ate Dalia Orit Atuel. Good morning, Eastern Visaya. Yes, Ate Sok, good morning pagbalik. Good morning sa ato nga mga kaubanan and para sa ato nga naguna nga balita dinhi sa Southern Leyte. Nutrition Month culmination gipahigayon sa LGU Limasawa, Southern Leyte. Para sa report niya si Javic Capiz. Radyo Pilipinas, report. Yes, Sir Javic. Gipahigayon sa isla sa Limasawa, lalawigan sa Southern Leyte, ang nagkailain ng mga kalihukan isip kabahin sa culmination activity sa Nutrition Month karong tuiga nga dunay temang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Lakip sa mga kalihukan mao ang kompetisyon sama sa Nutri Poster Making Contest para sa elementary level, Nutri Jingle Contest para sa secondary or high school level, Invihat Contest alang sa men's category ug ang Cook Fest Innovation of Leftovers alang sa women's category. Naghatag og inspirasyon ang Cook Fest Innovation of Leftovers diin gipakita sa mga partisipante, partikular ang mga ginikanan o mga inahan sa ilang talento sa paghimo og lami o masustansyang putahe gamit ang nahibiling pagkaon. Kini nga kalihukan nagtumong sa pagpasiugda sa husto nga pagdumala sa pagkaon, paglikay sa mga food waste or sayang nga pagkaon o pagpalambo sa kahibalo sa komunidad bahin sa sustainableng panginabuhi. Aktibo sab nga misalmot ang unom ka barangay sa lungsod nga nagpakita sa ilang suporta og paningkamot sa pagpalambo sa kahimsog og pag-atiman sa kinaiyahan pinaagi sa pagsalmot sa nagkalain nga mga kalihukan. Samtang ugmang adlaw pagahimon ang Nutrition Month culmination last day activity din adunay Nutri Agri Aqua Fair nga magasugod alas 10:30 sa buntag sa Limasawa Baywalk og giawhag sa mga organizer ang mga residente o mga katawhan nga mosalmot sa naasoy nga kalihukan. Balita gikan sa isla sa Limasawa, lalawigan sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas. Javic Capiz, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Yes, daghang salamat sa imong report, Sir Javic Capiz. Good morning, Eastern Visaya. Good morning. Nananawagan ang pamunuan sa Buhatan sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity
na si Secretary Mills Sinin Sarmiento, san mga lideres san tulong nga mga isla san Samar nga pakusgon ang pagkasarayo ng kolaborasyon kay sugad niya makakabutlan ungod nga kamurayaw pinaagi sin inklusibo nga pag-uswag ngan pagbuhat san tagsa-tagsa nga responsibilidad. Sa iya pagbagaw sa atubangan sa ika-51 nga Asembleya sa Samar Island Partnership for Peace and Development or CPAD, gintagan doon ni Sarmiento nga ang kapobrihan, diri ang kasamok, ang dapat batunon san pagkabot sa ginungara ang kamurayaw. Ang gyera diri makasulbar san gutom, ang pagkasarayo, pag-uswag, ang makusog nga ekonomiya, ang makakabulig san katawhan sugad niya. Gindayaw ni Sarmiento ang CPAD, san ginduduso sini nga hingyap nga one island, one people, one culture. Ang ginpuproponer nga riyon kumusayo la nga destinasyon san turismo para makaaghat sin mamurhunan nga damo pa nga mga bisita. Dida sa iya mensahe samtang nagpapasalamat si Governor Harris Christopher Chuan san pagpilia san probinsya sa Norte san Samar como host san CPAD. Iya gindagan doon nga ang kamurayaw in resulta san padayon nga pakipagdialogo, pagtapod sa kadatagsa, ngan ginbugos nga mga pitad sa tanan nga sektor sa sosyedad. Ang gobernador na tuod nga anungod nga karuyag signon san kamurayaw in kunan komunidad iniaon oportunidad sin pagpaniguro, pag-inop ngan pagtapod san gobyerno. Ang Norte san Samar damo na ang ginagyan nga ayat pagtaga kamurayaw san ngan seguridad. Diri ila harumamay sugan niya, diri masayon pero ginpili san taga Norte ang pagkasarayo kaysa pagburublag, ginpili ang pamati kaysa paghusga, ngan labaw sa nga tanan ginpili ang panginano san kahimtang san katawhan. Dida sang CPAD utro nga ginpahimatngon ni Bishop Isabel Abarquez sayo sa mga conveners sang CPAD an one island, one region nga advokasya, kundi siya nasugad nga ang regionalization in makakabulig, mapadali ang akses sa mga serbisyo sa gobyerno, maipaiban sa kapobrihan, mapapakusog sa kamurayaw, ang kauswagan sa bugos, nga tulong nga probinsya sa Samar. Ang ginistablisar sa 2006 ang CPAD, nagbubugos o nagtitirok sa representante sa gobyerno, lokal ug nasyonal, singbahan, akademya, kabataan, lokal, pamahayag o media, batan-on ng civil society organization sa pag-undong sa kamurayaw, maupay nga pan-gobyernuhan, proteksyon sa kalibungan, nga sustainable nga pag-uswag sa tulong nga probinsya sa Isla San Samar, nga Mauan Samar, Eastern Samar nga Northern Samar. Hindi nga kaagiusan or CPAD, igin pangunahan sa tulong obispo sa Diocese of Borongan, Diocese of Catarman, ng Diocese of Calbayog. Back to you, Ma'am So. Mga salamat, Ma'am Eileen Diaz. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ngayon, mapakali kita sa balita didi sa Calbayog sa Samar, CKC. Formal nga ginlansaran Jubilee Year para sa ika-800 nga anibersaryo sa transitos ni San Francisco de Assisi. Ang detalye pamatian naton sa report ni Charmaine Pirito Balvez. Radyo Pilipinas report. Formal nga ginlansar San Christ the King College of Calbayog City Incorporated ang Jubilee Year para sa ika-8 kadekada nga anibersaryo sa transitus ni San Francisco de Assisi, pinaagi sa Pontifical Mass nga ginbuhat sa Assumption Province Gymnatorium. Ang misa ginpaunahan sa obispo sa Diocese of Calbayog, Most Reverend Isabelo Abarquez, kaupod ang mga Franciscan nga diocesan priests. Ang selebrasyon ang opisyal nga pagtikang sa usa ka tuig nga paghinumdum sa kinabuhi, espiritualidad ngan panurundon ni San Francisco de Assisi. Kabahin sini ang mga espiritual ngan commemorative activities ilarom sa lakbay ni Francisco nga nag-aaghat sa komunidad nga padayon nga buhaton ang mga prinsipyo san pagpaubos, pagburublig, kamoriyawan ngan pag-ataman san kalibungan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Pirito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
Good Damang morning. salamat, Sir Main Perito Balves. Good morning, Eastern Visayas. Alang sa unang balita gikan sa DYDC-FM, webinar sa Eat Right, Live Well alang sa bulan sa nutrisyon malampusong gipaygayon sa VSU University Health Services. Ani ang detalye sa report ni Ray Bael, student intern. Gipahigayon kaghapong adlaw, Hulyo 28 ang webinar nga adunay temang Eat Right, Live Well, Promoting Proper Nutrition and Wellness in the University Community nga gipasayugdahan sa Visayas State University, University Health Services kun UHS sa pakigalayon sa Human Resource Management and Development Office kun HRMDO. Gisalmutan kini sa mga estudyante, faculty ug staff sa VSU lakip na mga Vita campuses. Tumong sa mga webinar ang pagpasiugda sa kamahinungdanon sa saktong nutrisyon ug kahimsog aron mapalambo ang kaayuhan sa komunidad sa universidad. Gipasiugda ni Dr. Roxanne S. Jaime Bungan, Dean sa College of Medicine ug resource person sa mga kalihukan, ang kamahinungdanon sa himsog nga pagkaon ug husto nga pagpili sa pagkaon aron mapalambo ang kahimsog ug kaayuhan sa matag individual. Pinaagi sa virtual nga plataporma, padayon nga gipalapdan sa VSU ang paghatag og mga programang nagpasiugda sa husto nga nutrisyon, kahimsog ug kaayuhan sa komunidad sa universidad. Gikan sa VSU DYDC-FM, Ray Bael, student intern. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Ray Bael sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. Nga na balita naman tikang didihamon na DYS Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan na nata dito mo pa nga Panlawas, Borongan City gingkilala nga health champion. Naghakotin pa si dungog nga Universal Healthcare Summit. Ang detalye tikang kan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas, report. Borongan City, sugad nga usahan mga health champions sa Universal Healthcare Summit 2026 nga nagkakarawat hingdabo nga mga pasinungog tungod han mga programa nga serbisyo ha Panlawas. Nagkakarawatan syudad han Best Practice in Health Award para han libre medisina program nga nagtutuyo mapahaluag ang akses han mga residente ha mga medisina nga di kalidad nga serbisyo ha Panlawas. Ginkilala liwatan Borongan City tungod han licensed primary care facilities, pinaghan Borongan 1 ngan 2 ngan ginngaranan nga top 1 performing local government unit ha ilarumhan 2024 LGU Health Scorecard. Upod pa ha mga pasidungog nga nakarawatan syudad ang pagkilala ha pagkamay-adahin upat o sobra pa nga PhilHealth accredited facilities para ha ABTC TB-DUTS, MCP, yakap ngan gamot nga mga programa. Nakakarawat-liwat ang Borongan City han pinakahitaas nga PhilHealth performance-based payment para han 2025 nga nagkantidad hin 18.5 million pesos. Nagdaog liwat ang syudad ha purok kalusugan jingle competition. Ginrepresentaran ang Borongan City ha summit ni City Mayor Jose Ivan Dian Agda, City Councilor ngan SP Committee on Health Chair Katrina Sadak, City Health Officer Dr. Patricia Bernadette Apita, Rural Health Physician Dr. Celedonia Alvor, Public Health Nurse 6 Renanti Araba, Sanitation Inspector 5 Leticia Amosco, ngan Sanitation Inspector 2 Aliza Abelia. Ang summit gintambungan han mga local chief executives, mga miyembro han lokal nga legislatura, nga nakatuto kakahimsog mga city ngan municipal health officers, rural health physicians, nga iba pa nga mga healthcare professionals, tikang habugos nga probinsya. Naginhigayon liwatini para mga local government units nga ipakitan ira mga bag-o nga epektibo nga mga inisyatibo ha digital health, financial protection, nutrition governance, solid waste management ngan clinical care and access. Ginkilalan Borongan City Health Office ang suportan City Government of Borongan, mga health personnel, DOH Human Resources for Health, barangay health workers, barangay nutrition scholars, partner agencies nga di ba pa nga mga stakeholder nga padayon nga nabuli kapag pauswag han mga programa nga kahimsog. Ang mga pasidungog nagpapakitahan padayon nga paningkamot han syudad hapag pauswag han serbisyo ha kahimsog nga napaghatagin mas masayon nga akses ha importante nga mga serbisyo medikal para kada tagsa nga Boronganon. Para ha bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang panatong balita ni Deputy Administrator, himakak nga ang Soleco mo'y kinatas ang singil sa kuryente.
Ani ang atong report. Radyo Pilipinas Report. Ang Southern Leyte Electric Cooperative Consuleco dili mao ang kinatasan nga electricity rate sa nasod. Sukwahe sa mga namantalang post sa social media, sumala pa ni Attorney Omar Mayo, ang Deputy Administrator, AC Management Services sa National Electrification Administration kun NEA. Kini ang unod sa mensahe sa administrator, kinsa mao'y speaker sa ika-48 nga Annual General Membership Assembly kun AGMA nga gihimo sa Suleco ECMCO compound niaging Sabado, Hulyo 25. Hinoon, wala nga ni Mayo ang electric distributor nga niya pa mas taas pa ang singil kaysa sa Suleco. Sa iya nga pakigpulong, gihisgutan ni Mayo ang maayo nga performance sa kooperatiba, ingon nga AAA cooperative ang kinatasan nga grado sulod sa napulog usa ka tuig. Gidugang pa niya nga sukad sa tuig 2022 hangtod 2025, 100% ang grado sa NEA sa pagdumala sa maong kooperatiba. Iyang gitumbok usab nga ang pag-angkon sa mas taas nga grado nagumikan usab sa hugot nga pagpaluyo sa mga miyembro konsumidor tag-iya sa kooperatiba, gumikan sa ilang regular nga pagbayad sa ilang bayranan sa kuryente o sa sakto nga panahon sa pagbayad. Libuan ka mga member consumer owners sa Suleco ang linawas nga mitambong sa maong kalihukan ug naasab sa online. Sa mao nga panagtigom, giaprubahan ang pipila ka mga resolusyon sama sa pagsuporta sa franchise application sa kooperatiba nga tuwa na karon sa Senado. Ingon man ang pagpadayag pagsupak sa taas nga kubra sa giingong line loss and congestion cost nga naa sa bill sa kuryente. Gibutyag sab ni Suleco General Manager Chelito Ugdok ang pagpasiugda og online signature campaign sa dili madugay aron pakigbatukan ang maong line loss ug congestion charges. Samtang gibutyag ni Ugdok nga ang Suleco nakapasuga na sa tarang 500 ka mga barangay sa probinsya, apil na gani ang 3 ka barangay nga sakop na sa lungsod sa Abuyog. Ang ika-48 nga AGMA nagdala sa tema nga Co-op Power, Governance Stronger, Service Smarter, Future Brighter. Malitakigan sa Southern Leyte Electric Cooperative. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Manilang puson nga ginbuhat ang tulo ka adlaw nga pagtinda, pag-display ngan pagpadayaw sa lokal nga produkto dida sa 3rd MSME Development Week Trade Fair 2026 nga ginhimo sa Katarman Gaisano Grand Mall sa Hulyo 17 to 20. 43 ka mga exhibitors ang nagpartisipar tikang sa micro, small and medium enterprises, kooperatiba, Farmers Association, ngan kasubong nga mga institution kundiin nakaglikom sin 833,000 nga sales o binta sa sulod sin tulo ka adlaw. Sa pag-abri sa nasabi nga trade fair, ginrekognisar sa magkadurdilain nga partners, labihan ang mga ahensya lokal nga national, ang paningkamot nga inisyatibo nga ginhimo sa MSME para mapauswag ang pangabuhian ngan makagkontribuer sa lokal nga ekonomiya sa probinsya. Ang produkto nga gindako-dako sa probinsya mao ang lokal nga mga delicacies, handicrafts, fashion finds, home decors, tikang san lokal nga yaman, ngan produkto san tuna. Ang nasabi nga trade fair, engin pangunahan sa Department of Trade and Industry, san pagselebrar sa 3rd MSME Development Week 2026, nga may tema, Navigating the Shift, Building Resilient and Future-Ready MSME. Back to you, Ma'am Sok. Mga salamat, Ma'am Eileen Diaz. Good morning, Eastern Visayas. Ngan balik kita didi sa pagpaambit balita tikang didi sa DYOG Radyo Pilipinas Kalbayog, kongresista sa Northern Samar suportado ang pag-amyenda sa EPIRA Law. Pamatian naton na akong report. Radyo Pilipinas Report. Suportado ni Northern Samar 2nd District Congressman Edwin Onchuan ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act or EPIRA Law. Inigin payag ni Congressman Onchuan kahuman sa State of the Nation Address or SONA ni Presidente Marcos sadto nga July 27, 2026 bahin sa pagtanggal sa system loss charges sa kada bulan nga bill sa kuryente nga ginbabaydan sa mga konsumidor, butang nga ginsuportahan ni Congressman Onchuan. Sumala sa kongresista nga mauliwatan Vice Chairperson of the House of Representatives Committee on Energy, diri ni bag-o nga impormasyon sa iya tungod sa paghataas ang presyo sa kuryente sa merkado.
Nga ni nagproponer siya mga balaod nga nagduso san pag-imbestiga san pliti sa mga linya nga dakon epekto sa nataas nga panukot san kuryente sa bug-os nga rehiyon. Ginpalabisan kongresista nga siya naging instrumento para sa pag-promote sa mga proyekto sa renewable energy, pinaagi sa Green Lane Renewable Energy and other strategic investments dida sa niya pagserbi kong gobernador sa probinsya tiyang 2019 ngada 2015. Para sa Bagong Pilipinas, sa JM Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Good morning, Eastern Visayas! Sa lain pang balita, DepEd ASEC Jerome Buenviaje gibisita ang upat katunghaan sa SDO Baybay. Anyang detalye sa akong report. Gibisita ni Department of Education Assistant Secretary Lester Jerome Buenviaje ang upat ka mga pampublikong eskwelahan sa Schools Division Office of Baybay City netong Hulyo 27 ning kasamtang tuig isip kabahin sa padayon nga pagmonitor sa operasyon sa mga eskwelahan ug pagpaligon sa paghatag og dekalidad nga batakang edukasyon. Lakip sa iyang gibisita ang Baybay 1 Central School, Pumpuna National High School, Baybay City Senior High School ug Baybay City National Night High School. Diin iyang gitan-aw ang kahimtang sa pagpatuman sa mga programa sa departamento og nakigpulong usab sa mga administrador ug mga magtutudlo. Sa mga pagbisita, gihatagan og dakong pagtagad ni Assistant Secretary Buenviaje ang implementasyon sa 3-term school year, ilabi na ang instructional block aron masiguro nga epektibo kini nga napatuman og makatabang sa pagpalambo sa kalidad sa pagtudlo ug sa kahimtang sa pagkaton sa mga estudyante. Ang mga monitoring ug visitation kabahin sa paningkamot sa ahensya sa pagsuporta sa mga eskwelahan, pag-ila sa maayong mga pamaagi sa pagdumala ug pagtudlo ug pagsiguro nga ang mga magtutudlo ug mga tinunan makadawat sa hustong giya ug suporta alang sa usa ka makahuluganon, inklusibo ug dekalidad nga edukasyon. Ang maong balita nahikay kauban ng DepEd Baybay City Division Facebook page. Gikan sa VSU DYDC-FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! Yes, balita, hanatad naman itong pagtaga-elektrisidad por lo menos 4 pesos nga uminto ang taripahan kuryente yan nga bulan ng Hulyo o waray patuman ng isang Melco ang detalye tikan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas, report. Maabot unta por lo menos 4 pesos kada kilowatt hour ang hiduduga nga taripahan kuryente yan nga bulan han Hulyo. Iniin ko iginpasa han Eastern Samar Electric Cooperative Incorporated kun isa Melco ha mga member consumer owners. Anda ko nga price hike gikan na generation charge. Subay ang pinakaori nga billing nga nakarawatan isa Melco. Sinakain sobra 100% ang sukot han pira nga generation suppliers kumpara han naglabay nga bulan. Iniin mahitungod han pag-umento han line loss and congestion charges kun LLCC ha generation system charge. Ha pinakaori nga meeting habot nga han management ng board of directors han isa Melco. Ginkasabutan nga pudngan anay ang pagpakarga hini ha mga konsumidor basi diri makadugang ha ira kagarastusan. Naghimoy opisyal nga resolusyon ang board of directors agud i-defer adton pira nga kabaraydan. Nagpadangat liwat hin opisyal nga komunikasyon pagprotesta ni sa Melco ha Independent Electricity Market Operator of the Philippines kun IMAP, Energy Regulatory Commission kun ERC ngan iba pa nga ahensyahan gobyerno. Iniin para kun dinaron ang tinatawag nira nga diri patas nga nakakaalarma nga sukot ha line loss and congestion charges. Tungod din apitad na abot lahat 15 pesos kada kilowatt hour imbes nga 18.50 ang taripahan kuryente yan nga bulan han Hulyo para residential consumers. Tikang 14.18 han bulan han Hunyo. Ang taripa naman para commercial, industrial and public buildings inapataka 13.84 kada kilowatt hour. Haluyo hiniging kumpirmarhan isa Melco nga nagpapadayon ang hinay-hinay nga pagsakahan generation system charge tika nga 7.39 kada kilowatt hour ngadto ha 7.94 kada kilowatt hour yan nga Hulyo. Ano sabi nga charge sinakumponer han haros 50% ang kabugusan nga ginbabayaran han mga konsumidor nga direkta na hingangadto ang mga power supplier. Padayon naman nga nagpapahinomdom ani sa Melco management hanga tanan nga member consumer owners nga magtipid nga maging responsable sa paggamit han kuryente. Ang binulan nga taripahan kuryente nga iginiimplementar han mga distribution utility inaagi nga aprobado han Energy Regulatory Commission antes ipatuman ha mga member consumer owners. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar,
Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Yes, ato nga katapusan nga balita, mga bago nga child development workers andam na nga moalagad sa lungsod sa Silago. Ani ang report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Aljon. Andam na sa pag-alagad ang mga bagong child development workers sa Silagos Southern Leyte human malampusong na human ang ilang 25 kaadlaw nga on-the-job training kon OJT gipasibdahan sa Municipal Social Welfare and Development Office kon MSWDO. Nagpasalamat ang MSWDO sa mga punong barangay sa Barangay Katmon, Barangay Tubaon ug Barangay Katipunan tungod sa ilang bilihong suporta ug kooperasyon sa tiwok nga pagtubansay. Sumala sa MSWDO, ang giya ug tabang sa mga barangay nakahatag og mahinungdanong kasinatian sa pagkat-on sa mga bagong child development workers ug nakapaligon sa lang kaandam sa pag-alagad sa mga kabataan ug pamilya sa lungsod. Malampuson usab gipahigayon ang feedbacking o completion activities nga nagsimbolo sa opisyal nga pagtapos sa mga programa sa pagbansay. Gipasalamatan sa MSWDO ang tanang mga nakigtambayayong sa pagpalambo sa kalidad sa Early Childhood Care and Development kun ECCD o giparehagang paglaom nga mapadayon ang panagiusa sa pagtukod og mas ligon ug mas child-friendly nga mga komunidad sa Silago. Balita gikan sa lungsod sa Silago para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, dagang salamat sa imong report, Sir Aljon Malot. Atong oras, 2 minutos na lang sa dili pa magalas 9 sa buntag. Bueno, mauna kami sa pagpanamilit. Ang salamat sa inyo nga pag-uban o pagsuporta sa atong tulumanong Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa atong station manager, Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kanginan, Dalia Abiara Orin. Dagang salamat sab sa atong kauban sa Master Control, Kuya Junan Tegra. Ingon man ang mga nagkontribuer sa lang balita, Sir Aljon Malot, Sir Jeffy Capiz. Ayong buntag, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Tugtog na lagi hapon bibiyan amon partisipasyon. Ang temporaryo kami nga mananamilit sa ngaran sa amon maabtik nga regional head Rian Rinto inis sa Eileen Lazon Diaz ng Philippine Information Agency Northern Samar. Nagpapasalamat. Good morning, Eastern Visayas. Ngan sugod man diri sa DYOG Radyo Pilipinas Kalbayog, tubtub na lalini. Yan kita temporary mananamilit sa ngaran sa naton Acting Station Manager Hinaron Navilon. Ngan kaupod namon diri sa Tech si Engineer Rezano Barandino. Ngan News Contributor Charmaine Perito Balvez, JM Sumino. Good morning, Eastern Visayas. Yes, mga higala, temporaryo na sab kami nga manamilit, din natapos sa mga partisipasyon ng atong tulumanon Good Morning Eastern Visayas, sa ngalan sa mong Station Manager Dr. Cristina Gabrielio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Michaela Gungoraw, dalang salamat sa atong news contributors, contributor Ray Bael, o sa tanan nagpaminaw nato karon ini atong Wednesday nga edisyon, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, nga nangaran po hit kabukusan nga team. Good morning Eastern Visayas. Si karami nagpapasalamat adto niyo pagtutok, pagmati, pagwatch. And good morning Eastern Visayas. Nga nangaran po ito namin SM Ati Ruth Rivera Abunda, kan Chef the Cudes, kan Kuya Buboy Ruben, ito na amon admin nga naton didi ka partner sa partiki engineer Mark Gagwang, anan mga tagkontributoran mga balita, Ati Daisy, Ati Pen, Ati Sok. Makausapay kami nangingimbitar yan kadugangan pa nga edisyon hit. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang